siya. Ay, nakano pala ito. Ayan na sila. Yun. Hello. Gapang yung signal. So, ay, check lang natin kung may sound. Hello? May sound. Ayaw gumana itong mga. So, ayun, good morning. Ay, good morning. Good evening po sa tanan. Kapwa OFW sa man bilog ng mundo. So yun, at ayun, so ayun, napalive po tayo kasi sa itong may pinapasok po ako, may hinihiling po ako sa akin, sa isipan lang, kahilingan lang sa isipan, nangyayari on the spot, pinakikita po talaga ni God. Itong may hinihiling ako sa aking isipan. Kaninang alas 6 ng hapon. Then, itong listahan na ito. Listahan ng mga nakauwi na. Itong April. Ano naging usal ko kanina? Mga alas 6 yata yung mag-alas 7. Ano mas na ba? Mga alas 6. Ang sabi ko kay God, naway sa last day na ito, kasi April 30, may makauwi pang OFW. Nung iniisip ko matutulog na ako, 7:30 na ngayon. Mga 7 yata yun. Mga 7:15, may natanggap akong PIN. On the spot yun sagot ni God. Kailangan ko lang siya na i-report. OFW po siya ng kailan kita na i-report. Damam. Kailangan ko I think itong linggo lang po siya na i-report. Ay hindi. Itong April, abroad, Madina. So, sa Jeddah. OFW po siya ng Jeddah. Ang naging problema po niya ay yung I think naipos niya yung video niya. Yung na-disgrasya po siya sa work niya, nadulas, napilayan. At masama pa nito, nung nasa agency na po siya, dalawa sila yung isa may opera. So nagkakaroon ng problema yung opera dahil sa sobrang trabaho. Ang mabigat po ang trabaho rin sa Middle East. At ang naging senaryo, kaya habang sila nasa agency, pinagtrabaho sila ng may-ari ng agency sa bahay mismo ng may-ari ng agency. Bawal po yun. So ibig sabihin yung agency mismo, nilalabag nila yung batas na instead na tulungan nila yung OFW nila, ay ginagawa pa po nila ng
labag sa batas, bawal po yun. Hindi sila amo eh. So, at nagulat ako PM ako na kumusta ko kanina lang. Opo, ngayon lang ako dumating sa kasama ko si dalawa po sila magkasama. Yung kasasabi lang sa akin, voicemail sa akin na nasa bahay po raw sila ng Arabo niyang amo, ay ng agency, may-ari ng agency, at pinagtrabaho po sila ng dalawa. So pag pinagtrabaho sa bahay ng may-ari ng agency, walang bayad po yun. Napakalaki raw ng bahay. At lalo daw sumama yung kilay niya sa kamay, at maging yung isa yung opera. So, but salamat kay God dahil pinakinggan ni God yung simpleng, madalas po pinararanas ni God yung simple kong kahilingan sa isip lang. Nangyayari po. On the spot po itong dalawang OFW. Anong kahilingan ko kanina? Ulitin ko ulit. Sabi ko, naway Lord, sa last day ng April, ay may makauwi pa. That is testimony kay God. Ayun nga, sinagot ni God. May nag-pin sa akin. Isang OFW, pero dalawa silang magkasama. Naka-report po sila ng dalawa. Bali, ang naging senaryo, OFW sila ng Jeddah. Ang agency nila ay nasa Riyadh. So, naka-report po sa Polo Riyadh. Ganun po kasi kung mag-report. Naka-report sa Jeddah, Polo Jeddah. Naka-report sa Riyadh. So, dalawang polo. Pinagpadala ko ng report nila. So, mabilis po naging aksyon ng Polo Jeddah. Naisin sila rito sa Polo Riyadh. So, ayun po, at mabilis po sila nakauwi na po. Salamat kay God. Una-una na natin pasalamatan si God sa patuloy na aksyon niya sa mga domestic helper. Dahil alam ni God, isinasabit ng mga domestic helper. Salamat kay God at hindi po sila pinababayaan. Salamat din po kay God. Salamat po sa inyo Lord sa patuloy na katugunan sa aking kahilingan sa bawat isa po sa kanilang patuloy na pina-actionan niyo po sa aming mga totoong advocate Middle East. So ulitin ko po Lord, wala kami magagawa kung wala po talaga kayo. Kaya sa inyo lang po, sa inyo ko lang po ang bibigyan pa po pasasalang pagdakila po sa inyo at pagsamba sa patuloy na aksyon niyo sa mga domestic helper dito sa Middle East po. At naway Lord, just sa Pinas ay matulungan po sila ng UWA at maibigay po yung mga tulong na ibinibigay po ng UWA sa mga domestic helper. Kasi may mga report naman po sila, report sila sa system mismo ng UWA. Kung wala silang may ipapakita repatriation form na papel, may record po silang may record po sila na reklamo po nila diyan sa UWA Pinas sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilya nag-report sa UWA. So yung po pagbabawas yan Lord na maibibigay po sa kanila ang tulong na binibigay po ng UWA lalo doon sa may pilay at doon sa may opera na naapektuhan yung opera dahil sa mabigat po ang trabaho ng domestic helper sa Middle East. Mabigat po. Kung isipin nyo lang sa isang bahay, napakalaki ng bahay, mansion, mga ordinaryong Saudi lang po yan, mansion ng bahay. Kung isa ka lang domestic helper mag-work, mahirapan po talaga kayo. Kaya doon sa mga ina-encourage na mga bulang recruiter na sasabihin nila maganda mag-abroad, yayaman kayo ron. Isa lang isasagot nyo. Once naka-encounter po kayo ng mga bulang recruiter dyan sa Pinas, lalo sa mga probinsya, yan ang gustong-gusto nila mabiktima eh. Pag inaya kayo na mag-abroad kayo at doon madaling kumita ng pera at aasinso kayo, yayaman kayo. Isa lang sasagot niyo po sa recruiter,
walang problema yon. But mas maganda kung ikaw muna mag-abroad. Once na yumaman ka at magandang buhay mo, saka ka bumalik ng Pinas, i-invite mo ako, sasama ako sa iyo. Ganun ang logic ng pagsasagot sa mga illegal recruiter. Mga agent yan eh. At halimbawa naman, pag may recruiter na nag-aaya sa'yo kunin niyo yung pangalan, buong pangalan, i-report nyo sa barangay nyo, sabihin nyo, ito ba recruiter na to ay may lisensya ba bilang recruit agent ng mga agency sa bayan nyo mismo, para mapag-alaman nila, na illegal o legal yung recruiter. So ganun po yun, para hindi sila makapambiktima sa inyo. So ganun na, hindi madali ang trabaho dito sa Middle East pag domestic helper, ha? But maraming salamat kay God at pinagbigyan na naman niya yung kahilingan ko. 2 OFW, pinauwi niya sa last April na ito. Kararating lang po nila raw sa Naiya at napunta sila ng UWA kasi may UWA sa Naiya, may office doon. Kaya in-advise ko po sila ng dapat nilang gawin sa pagpunta ng UWA. So, ibig sabihin, ito listahan na ng mga nakauwi na ay nadagdagan pa po siya. Kasi kaya kung nasulya pa to, dahil naisip ko, tapos na naman yung buwan ng April. Ibig sabihin, makuklose na naman ako ng report sa WhatsApp ng Pulo. Ibig sabihin, i-erase ko na yung mga naka-report na close na. Pero ipapalam ko sa Pulo na yung mga buburahin kong report, close case na sila. So magpapasalamat tayo sa Pulo case officer, Pulo Jida, and Pulo Riyadh. So kasi nasa Riyadh po ang agency nung nakauwi ngayon. So doon sa nakauwi ngayon, hindi ko kayo babanggitan ng pangalan ninyo. Yung advice ko about sa UWA, sa bayan nyo mismo, sundin ha. So yung repatriation po nyo ay ipakita nyo sa UWA, maging yung report nyo mismo sa Pulo, galing Pulo na pinarwad ko sa inyo, ipakita nyo lang yon. So hindi kayo hindi nila magagawa, i-deny kayo na this is domestic helper kasi may report kayo mula sa Pulo. Yan po ang ginagawa natin para may ebidensya kayo, ipapakita ninyo yan sa UWA Pinas, dyan sa Pinas, na maibigay po sa inyo mga tulong na ibinibigay po ng UWA sa inyo mga domestic helper, lalo na sa inyo mga may sakit. Pwede po kayong humingi ng tulong sa UWA na mabigyan po, matulungan kayo sa pagpapagamot na sa sakit ninyo na nakuha nyo sa work, nasa kontrata po nyo yan. So at yun po yun ang batas nyo. At sa ngayon, nagbibigay na naman pa ako ng advice. But muli, maraming salamat kay God sa naging katagunan sa akin. Simpleng kahilingan lang, nanaway sa araw na ito, sa last day ng April, may nakauwi na. Undas pa yung sagot. Dalawa sila magkasama sa isang agency. Pareho sila sa Jeddah at isang agency sa Riyadh. So ayun, nakauwi na po sila. So may advice pa ako sa inyo mga OFW, ha? Kayo mga bagong OFW na humingi ng tulong sa akin, once na nag-send ako ng paggawa ng report ninyo, basahin nyo maigi. Now, huwag kayong mag-PPM sa akin hanggat hindi ang report ninyo ang i-PPM po ninyo. Once na hindi nyo ipinihim o isinin sa akin ang report ninyo, wala kayong reply na matatanggap sa akin. Now, kung tamad kayong magbasa ng isinin ko sa inyo about sa paggawa ng report ninyo, about sa papakuha ng repatriation nyo sa pamilya ninyo, tamad din po ako tumulong po sa inyo na may report po kayo. But masipag po ako mam-block. Ibablock ko po kayo kung matitigas ang ulo po ninyo, makakulit. Sa paghingi po ng tulong, hindi po natin kailangan ang maraming drama. Bakit kamo? Yung unang isinisin ko sa inyo ay about sa paggawa ng report po ninyo. Complete details at totoong reklamo. Na wala kayong ibang ipipiin sa akin kundi mismo on the spot ang report po ninyo.
Bakit ka mo? Kasi pag gumawa kayo kaagad ng report ninyo, ay bilang safety yan sa cellphone ninyo. Bakit ka mo? Once na lumala pa yung argument ninyo, problema ninyo sa amo ninyo at naisipan ng amo ninyo na kunin yung mobile ninyo, hindi na kayo makakagawa ng report ninyo. So, paano pa kayo matutulungan? I-logic lang po ninyo ang paghingi ng tulong. At pag huhingi kayo ng tulong, i-logic nyo rin po ang sarili nyo kung paano ninyo matutulungan ang sarili ninyo. So, ganun po yun. Una-una, ang pagbabasa ng isinisin ko sa inyo about sa paggawa ng report ninyo, about sa pagpapakuha ninyo ng repartition form ninyo sa kapamilya ninyo. Hindi lang kayo makuha ng repartition form, bagkus ang higit sa lahat ay ma-report kayo nila. Same na reklamo ninyo. Kung ano reklamo ninyo sa report na gagawin ninyo, iyon din ang ibibigay nyo sa pamilya ninyo. Na once na nakagawa na kayo ng report, on the spot, forward nyo yan sa pamilya ninyo. Bakit? Para alam ng pamilya ninyo na alam nila ang isusulat nilang reklamo ninyo sa repartition form. O sasabihin nila sa UWA o POE sa bayan nyo mismo o karating bayan nyo. So malinaw po, advice ko ha, huwag makukulit. Basahin on the spot ang isinisin ko po sa inyo. Marami kayo nasa 108 na kayong humingi ng tulong sa akin. At marami na rin po naka-report na. At doon naman sa mga naka-report na, huwag kayong demanding. Papaliwanag ko ulit sa inyo aksyon. Ang aksyon po sa inyo ay nasa proseso. Kung paano kayo pumunta ng Medeles, nasa proseso po ang pagpunta nyo ng Medeles. Inaaway kayo ng 3 buwan. Now yung 3 buwan, nandito kayo sa Medeles, may reklamo kayo. Ano kaya isipin ninyo? Aabot pa kayo ng 3 buwan sa pagpaprocess? Ihigit po kayo. Bakit? May reklamo kayo eh. May mga proseso sa pag-action sa inyo. Ang OWA Pinas, POA Pinas, ang Polo Medeles, Polo OWA Medeles, o kaya Embassy. May proseso po ang action po sa inyo. Dapat nauunawaan po ninyo yan. Huwag po kayong demanding. Huwag kayong reklamo. Sana sir, makauwi na ako. Isa lang advice ko sa inyo. Kung gusto nyo talaga makauwi, makipag-usap po kayo kay God. Bakit? Si God ang a-action sa inyo. Paano kayo makikipag-usap kay God? Una, humingi po kayo ng kapatawaran kay God. Pangalawa, ihingi ng kapatawaran yung amo nyong gumawa ng masama sa inyo. Maging counter-agency nyo. Ihingi sila ng kapatawaran. Bakit yun ang gagawin nyo? Once iyan ang binanggit nyo kay God, pakikinggan at magiginggan ni God ang kahilingan ninyo. Ang tuluyang kayong aksyonan ni God at makauwi po kayo kaagad. Now, pag yan po ang ginawa ninyo, magiging mabisa po. Aalisin ni God yung anumang pag-aalala ninyo, takot nyo sa puso ninyo para may paglaban yung reklamo ninyo. Bibigyan kayo ng kalakasan ni God. Strength. Yan. So, and then, ano pa? Nakalimutan ko tayo sa sinyo pa. Bagyo siya. And then, ano pa yung gagawin ko? May nag-flashback kasi sa PM about sa acts pastoral. So, ayun. Iyon po ang gagawin po ninyo. Now, paano naman ang proseso? Bakit nagiging mabilis o mabagal ang proseso sa inyo? Papaliwanag ko ulit ha. Kung kayo naka-report na sa Polo at may report na kayo ng pamilya nyo sa POE o UWA, Pinas, huwag nyong gagawin makipag-usap mismo sa agency ninyo. Yung pamilya nyo, huwag makikipag-usap sa agency ninyo sa Pinas. Ang makikipag-usap lang po sa agency nyo sa Pinas ay ang UWA o POEE kung saan kayo in-report ng pamilya ninyo sa
sa Pinas, kung sa OWA o sa PUA. Ang gagawin lang ng pamilya ninyo ay ipapalo up lang nila yung repartition form ninyo every 2 weeks. Kasi ang serve po ng repartition form, 15 days. Sa loob ng 15 days, dapat nasa Pinas na po kayo. Yan po ang serve ng repartition form. Now, paano po mangyayari yung 15 days? Mangyayari po yung 15 days na yan kung ang agency sa Pinas makipag-cooperate. Kung ang amo ninyo makipag-cooperate. Kung ang counter agency nyo makipag-cooperate sa reklamo ninyo. Mangyayari po yan 15 days. Ilang beses na po nangyari po yan sa pinaaksyonan po ni God sa atin. Now, paano naman hindi mangyayari yan? Abuti ng buwan. Ngayon madali na lang ang proseso kasi ayaw ng Ministry of Labor tumatagal yung aksyon ng mga district domestic. Ayaw nila tumatagal yung, kaya nga may batas na sila na ibinigay na yung batas ng Saudi Ministry about sa pulo, about sa embassy, na may binigyan sila ng power na isuspendido na yung mga counteragency at tuluyang alisan ng lisensya pag patuloy nagmatigas sa pag-aksyon doon sa mga distress domestic helper nila. So, yan ang nais po ng Ministry of Labor, maaksyonan po kayo kaagad. Now, paano naman tumatagal ang aksyon sa inyo? Kapag ang amo ninyo, counter-agency nyo at agency nyo sa Pinas, silang tatlo, ay hindi nakipag-cooperate sa report ninyo, sa reklamo ninyo, tatagal po kayo. Pero paano naman maibsan na hindi? Ito pa rin, ipaparliwanag ko. Kung naka-report na kayo sa Middle East, sa Pulo, Embassy, hindi kayo makikipag-usap sa agency ninyo. Ang makikipag-usap sa agency nyo ay ang Pulo o Embassy kung saan kayo naka-report. Sila na makikipag-usap sa counter-agency nyo. Ang gagawin nyo lang ay binibigay ko sa inyo yung mga contact number ng case officer ninyo. Sa case officer ninyo kayo mag-follow up ng report ninyo. Bagamat pinapalo up ko po kayo, supporting follow up din po kayo nila, ay kayo sa puro case officer ninyo. Ganun po yun. Huwag naman yung palo ng palo, baka mainis naman yung polo case officer ninyo, hindi na kayo actionan. Maraming trabaho po ang case officer, lalo dito sa Riyadh. Hindi namin naka-report. Ito mga nakauwi na to. Halos sa Riyadh po to. Marami naka-report po sa Riyadh. So, ayun. Now, paano naman magiging mabili? Asan ba ako? Paano naman maging mabilis yung action ng counter-agency? Kung ang counter-agency ay nagmamatigas na ayaw ko yung aksyonan, kung ano-anong alibay na gusto nilang gawin, ang gagawin niyo po ay hilingin niyo na po sa case officer ninyo na isuspendido na po ng pulo yung agency ninyo. Batas na po yan. Agreement na po ng bansang Pinas yan at bansang Saudi sa pamagitan ng Ministry of Labor. May karapatan na po ang polo o embassy na isuspendido na yung mga counter-agency, mga pasaway na ayaw kayong aksyonan at pauwiin. Now, once na nakatanggap po kaya nito ay may kasuspendido pa lang na agency rito sa Riyadh na pag-alaman ko sa OFW. Dahil yun ang hiniling ko, pasuspendido na ilang linggo na nakasuspendido yung agency. Now, bakit kailangan nyo pasuspendido yung counter-agency nyo? Para once na natanggap ng counter-agency ninyo ang suspend letter mula sa polo o embassy kung saan kayo naka-report, ay mapipilitan silang aksyonan kayo. Bakit kamo? Hindi po kasi mawawala yung suspension sa kanila hanggat hindi kayo ina-aksyonan at hindi kayo nakauwi. Mawawala lang po yung suspension sa kanila kung tuluyan na po kayong aksyonan at tuluyan na po kayong makauwi. Doon na mawawala yan. Now, kung patuloy kayong
halimbawa nagmatigas yung case office ay agency nyo, ayaw talaga aksyonan kahit may suspension letter na kayo, suspend letter na natanggap sila. Ang kasunod na action ng pulo o embassy, ipapakansela na po nila sa Ministry of Labor yung lisensya po ng agency. So yan po yung batas na pwede ipataw doon sa makakulit ng mga counter agency dito sa Saudi. Yan po yung napagkasanduan ng Bansa Pilipinas at ng Saudi Ministry. So ayon din yan doon sa, ulitin ko nabanggit ko na tayo, ayon din yan doon sa amo ng isang domestic helper na pulis ang amo. Ipinaliwanag din sa kanya yan na may mga kilala siyang domestic helper at may mga reklamo sa mga agency at ayaw sila aksyonan. Magagawa ng ipasuspindido yung agency at magagawa ng ipakansela yung lisensya na. Pulis na yun nagsabi ha, hindi ako pulis. So yun po dapat alam niyo po yan. Ngayon, dapat alam niyo rin po tulungan niyo ang sarili niyo. Ayaw ko na maraming drama sa buhay. Yung idadrama nyo, kaya nga ko kayo pinagagawa ng report kasi lahat ng reklamo ninyo ilalagay nyo sa report ninyo. Huwag kayong gagawa ng report ninyo o reklamo ninyo na walang salaysay kung ano naging dahilan ba't nagreklamo kayo. Lagyan nyo po siya ng salaysay yung reklamo ninyo nang mabasa po yan ng pulo nang agad kayong aksyonan. Huwag kayong tamad sa paggawa ng report. Kasi gaya na sinabi ko kanina, pag ako'y tinamad, hindi ko kayo tutulungan. So, ganun na kasimple yun. Iluludyok din ko po kayo. So, yun po yun. Ganun po tayo. Pag may humingi tayo ng tulong, kailangan isipin din natin kung paano natin tutulungan na natin sarili. Ika nga, tulungan sa isa. Huwag po tayo maging demanding. Kasi pag naging demanding tayo, papagsawaan tayo, mai-block lang tayo. Kinalimutan ko na mga block. Huwag niyo ipilit sa akin na gawin ko uli yun. Pambablock sa mga destination helper, matitigas ang ulo. Hindi po biro ang mag-reply po sa inyo. Yung mata ka po, 2019 yata, 2020, kasagsagan ng mga dami nang nagre-report. Alas 2, alas 3 na madaling araw na pa ako natutulog. Naperwisyo na po yung mata ko. Bagamat lagi kong post dito na dapat ang mobile nagagamit sa tamang paggagamitan. Nagagamit sa tamang paggagamitan dahil itutulong ko yung mobile sa inyong kapag OFW. Pero mali sa sobrang paggamit ng mobile. Yung mga maliit natin na ugat sa mata, nagsisipagpotokan sila. Kaya nagiging red eye buong yung bilog ng mata, dalawang mata. So, ganun po yung nangyari sa akin. Kaya, pasalamat ako dahil nakakapagbasa tayo ng Bible. Mas maigi talaga na magbalik loob tayo kay God. Bakit? Ibibigyan tayo ni God ng karunungan, knowledge and wisdom. Nagagamit tayo sa kapwa natin at naingatan po natin yung ating kalusugan. Ika nga, label lang dapat. Walang susubra sa magkapila. Dapat pantay lang. Yun na po yun. At ang lagi kong advice, lagi kayo mag-pray. Si God ang magpapauwi sa inyo at hindi ako. Wala akong magagawa sa inyo. Si God ang magpapauwi sa inyo. Kung maniniwala kayong may Diyos sa buhay ninyo, yun ang po yun. At ang lagi kong paano tayo mag-pray kung hindi tayo sanay mag-pray, ibibigay ko ang guide. Ganito ang gawin nyo sa pag-pray. Gamitin nyo po yung Acts. May Acts dito, Acts Pastoral. Yung messenger, tamang messenger. Ganito ulit. Yung Acts. Anong meaning ng Acts? Yung A, letter A, adoration. Papurihan muna natin si God. Lahat ng magagandang papuri sa kanya ay banggitin natin. Pagiging Diyos na buhay niya sa natin.
Pangalawa, yung C, confession, yung paghingi ng kapatawaran. Yung sabi ko, isama nyo sa paghingi ng kapatawaran ang mga Arabong amo ninyo na gumagawa ng maging counter-agency ninyo na gumagawa ng masama sa inyo. Pag iyan narinig God, yung prayer nyo makakarating kay God. Bakit? Yan ang gusto-gusto ng mga angel na once tayo nakipag-usap kay God, humingi ng kapatawaran at hiningi natin kay God yung mga nakagawa ng masama sa atin ng kapatawaran. Nagmamadali pa yung mga angel na kolektahin yung prayer. Nagmamadali. Nag-uuna sila dyan. Kasi, bakit nag-uunahan? Bibihira lang po kasi nagbabanggit ng ganyan. Yung ihingi mo ng kapatawaran, yung kapwa mo na nakakagawa ng masama sa'yo, bibihira lang po yun. Pero kung nakatune in tayo kay God, madali lang po natin isagawa yan. Madali lang. So, yun po, yung say confession, yung letter T, thanksgiving, yun naman yung pagpapasalamat kay God. So, yung pagpapasalamat kay God sa lahat ng mga kahit alam niyo ba pagsubok ay isa hindi yan dapat kamuhian. Ang pagsubok ay dapat pasalamatan. Bakit? Thanksgiving nga eh. Dahil ang kasunod niya, ang pagsubok, pag hinarap natin at napagtagumpayan po natin, ano kasunod? Blessing. Kaya dito, papasok yun is supplication. Supplication, diyan niya po hilingin na naway Lord, tulungan niyo po ako, isin niyo po, ipuin niyo nga po yung mga case officer, yung case officer ko, hindi pa na case officer ko, at maging sa UWA Pinas, natuluyan na po nila ako. Mag-agency ko, agency ko, amo ko, natuluyan na po nila akong aksyonan, natuluyan na po akong makawin. Yun, napapasok yung supplication. Yung pangailangan niya na po. So, ganun po yung pamaraan ng tamang pagkikipag-usap kay God about prayer. Una-una, adoration. Pangalawa, paghingi ng kapatawaran. Pangatlo, pasasalamat kay God. At pangapat, paghingi na ng kahilingan ninyo. At bandang muli, magpasalamat kayo. So, yun ang tamang pagkikipag-usap kay God. Pakikinggan at pakikinggan ni God ang kahilingan. Makakauwi pa. Bibigyan at hilingin nyo kay God, bigyan kayo ng send kayo ng Holy Spirit at mataniman kayo ng knowledge and wisdom na maipaglaban po ninyo ang inyong mga reklamo sa inyong mga Arabong amo at mga counter-agency. At ito pa, naalala kong paalala, once na may pinapirmahan sa inyo ang counter-agency o amo ninyo, kasi kadalasan ang amo at ang counter-agency ay nagsasabuatan para hindi lang kayo mapauwi. Bakit? Sa usaping salapi. Yun ang dahilan ng dalawang pagsasabuatan ng counter-agency at amo dahil sa salapi. So, huwag kayong pipirma ng kahit anong papipirmahan sa inyo. Sasabihin sa inyo ng agency nyo, ito pirmahan mo. At huwag din kayong gagawa ng anumang sulat na ipapagawa sa inyo sulat. Bakit? Kasi babalik na rin yung reklamo ninyo. Ang lagi nyo isasagot sa agency nyo o amo ninyo, nakareport na ako sa pulo kung ano yung reklamo ko doon sa pulo, pangangatawanan ko hanggang sa makauwi ako. Wala akong paperman sa inyo, wala akong gagawin sulat ni anong sulat. Kung may papagawa kayo, pupunta tayo ng pulo office, kaharap yung case officer ko na malaman niya kung yung pinapipirmahan ninyo o pinagagawa nyo sulat ay ayon sa reklamo ko at hindi nyo ako maiisa. Ganun dapat mag-talk. Prangkang talk doon sa agency ninyo at sa mga amo ninyo. So, lagi yung sinasabihin, naka-report na ako sa pulo, naka-monitor na kayo sa pulo, maging ako, naka-monitor na sa pulo. So, yun lagi ang bibigkasin nyo sa makukulit nyong agency, maging sa Arabo nyong amo. So, ganun lang. Ayun. At lagi kayo magpipaya. At muli ay magpapasalamat tayo kasi nadagdagan na naman itong plus report ko. 2 OFW ngayon nakauwi ng Pinas.
Sa simpleng usal ko lang kaninang alas 6, na naway ay may makauwi pa, nadinig ni God on the spot. So, maging ako nagugulat na lang kung ano yung pupasok sa isip ko nangyayari. On the spot ko nakikita ni God within 24 hours. So, yun, maraming salamat and always be positive kay God. Always pray kay God. Si God ang magpapauwi sa inyo at hindi ang sino man. So, wag kakalimutan magpasalamat kay God. Nang patuloy kayo i-bless ni God at muli kayo i-provide ng work, maging source of income po ninyo, makapag-suporta kayo sa inyong pamilya at sa inyong sariling pangangailangan. So, yun po, huwag alisin si God. Mapagtagumpayan ninyo ang mga pagsubok sa inyo ni God habang kayo nasa Middle East. Makakauwi kayo. Be always positive lang. So, yun lang po. Maraming salamat and alam nyo na, galit-galit muna tayo ha. Bye-bye. Mag-i-slow. God bless.